Sa pagdinig ng Senado sa marahas sa pagtaboy sa mga nagprotestang magsasaka sa Kidapawan City, kapwa emosyonal na humarap ang ilang magsasaka at ang Provincial Director ng PNP North Cotabato. Isa sa mga inusisa, bakit armado ang mga pulis? Gayong bawal iyon sa isang dispersal. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Pag-atras na mo! Nakasulod na dito sa dool. Dito lang, sulod na sa amuangan. Emosyonal ang mga magsasaka sa Senate public hearing. Kahit daw akusahang mga rebelde sila, gutom lang daw talaga ang nag-udyok sa kanila para magprotesta. Pero hindi lang ang hirap na dinanas nila sa dispersal ang sinumbong nila. Kahit daw kasi walang kinalaman sa pambabato sa mga pulis noong April 1 dispersal sa Kidapawan, kinasuhan ng direct assault. Buntis ang 3 sa kinasuhan at ilan ay senior citizens. Hindi nga raw na ipagamot ang isang arestadong babae, kaya't nasa ospital ngayon, nag-lockjaw na dahil sa tetanus. So sinabi mo, nung mag-uumpisa pa lang ang dispersal, yung iba niyong mga kasamaan, sinasabihan na umuwi na lang kayo. Oh. So yung mga sinakay sa truck, sa jeep, akala nila pauwi na sila. At dinala sila sa gym. Anong gym? Kidapawan City Gym. Kidapawan City Gym. At eto yung mga taong kinasuhan. Okay. So hindi na sila nakasama talaga sa dispersal dahil nakasakay na sila. Yung 81 na yon, lahat yon ng bato. That is according to the statements of the arresting officers and the complainants. Pero I find it hard to believe na 3 buntis at maraming senior citizen ang mangunguna sa rally at sila mamamato. Kung emosyonal ang mga magsasaka, emosyonal din si Senior Superintendent Alexander Tagum, ang PNP Provincial Director ng North Cotabato. Are we not human? That we are not protected against violence? Two of them, sir, are now in critical condition in the hospital. Nagsimula raw mamaril ang SWAT na kasama sa police dispersal team nang kuyugin na ng mga rallyista ang 2 pulis na nakahandusay sa kalsada. Nasa kritikal pa ring kondisyon ang mga pulis na pinaghahampas sa ulo ng mga rallyista. 3 magsasaka ang namatay sa pamamaril ng dispersal team. Pero para kay Senior Superintendent Tagum, hindi humigit ang ginamit nilang puwersa. Nang isalaysay niya ang kaganapan ng magputukan na, lumabas na meron talagang mga armadong pulis noong dispersal. There is already an imminent death of my police comrade. And so, I shouted, tulungan natin ang kasama natin. And so, that's the point, sir, when I heard gunshot fired. And it's a judgment call, sir. Oh, sandali. Judgment call nino? Of my security team, sir, who are security my unarmed. So there was a security team armed who gave the order fire? Who are SWAT, sir, SWAT officers. Who gave them the order to fire? After the tactical commander, sir, heard me say, tulungan natin yung atin na pinapatay na kasama. He says, depensa, depensa. Depensa. So walang Yes, sir. nagsabing fire? No one, sir, because we Nung know that narinig nyo na yung fire, may nagsumigaw ba sa inyo, huwag kayong magpaputok, huwag kayong magpaputok? I shouted, sir, ceasefire, ceasefire. Pero bakit kasi may armadong pulis sa dispersal ng rally kahit ipinagbabawal ito ng batas? Ang masasabi lang dito ni Senior Superintendent Tagum, alam na kasi nilang nahaluan ng mga armadong rebeldeng NPA ang mga rallyista, kaya nga tinamaan din ng bala ang isa sa mga pulis noong dispersal. Hindi pa tapos ang internal investigation ng PNP tungkol sa marahas na dispersal. Ang problema, mahihirapan na raw malaman kung sino-sino ang namaril sa hanay ng pulis dahil hindi lahat isinailalim sa paraffin test. Mula dito sa Davao City, ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras.